Okay mga kababayan, Karisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, mga kababayan, malungkot pong balita ito ha. Pero pakilala muna natin, ha? Nakailang vlog content na ba tayo rito sa taong ito? Dating miyembro ho ng Dabarkads. Dating miyembro kilala ho, ha? Dating miyembro host ng kilalang programa noon time show na Itbulaga. Walang iba. Pakilala natin, Mr. Anjo Iliana. Palakpakan. Oh, di matapos-tapos tong issue ni Anjo Iliana. Ha? About ho dito sa versus dito sa Tito Vic and Joey at dito sa Itbulaga. Nako, ito mga kababayan, may napanood ho ako sa programa nila Nanay Christy, Wendell at Romel sa kanilang YouTube channel na Showbiz na una, na kung saan, ako po, Mr. Anjo Iliana, mukhang lilibutin ho ni Mr. Anjo Iliana ang buong Pilipinas dahil ho siya magiging patong-patong ho na kaso laban ho sa kanya. Nako po, naloko na. Pakinggan ho natin itong si Nanay Christy at Romel at Wendell, ha? Bisitahin nyo na rin ho yung kanilang YouTube channel, ha? Na Showbiz na una. Play natin, mga kababayan. Po namin sa inyo. Kami po mismong tatlo, kami po'y nalulungkot kapag nakakabalita kami ng mga artista at kapwa-artista na nagdedemandahan. Ayaw po namin yon. Yung mga artista at kapwa manunulat dito sa ating industriya, pwede pa eh. Posible pa eh. Pero yung artista sa kapwa-artista, nakakalungkot. Diba? At saka salitang yung demandahan, yung kaso. Napakaliit ng mundo ng showbiz para magkaroon pa ng ganyan. Pero alam po natin mga kachika, ito pong nangyari kay Anjo Iliana, ito po yung tipak-tipak ng bato at hollow blocks na siya mismo nagpukpok sa ulo niya. Grabe diba? Grabe yung tipak. Grabe si si Nanay Christy gumawa. Alam nyo ito si Nanay Christy, ang galing, si Nanay Christy ang galing umano nito, yung magbigkas, magbumuo ng mga salita-salita na kung saan tatatako sa puso't isipan natin. Okay, may si Nanay Christy, may pagkamakata ito eh. Ganda ng balat ni Nanay Christy, gano'n na. Si Anjo Iliana, siya yung pumulot ng mga bato, mga tipak-tipak para ipokpok niya sa kanyang ulo. Kumbaga parang ang dating, si Anjo naglalakad sa isang kalsada, bawat nakita niyang bato, pinupulot niya, tapos gano'n siya ng gano'n sa ulo niya. Parang gano'n, Nanay Christy na. Tuloy natin. Alam mo yung sunod-sunod. Ganon. Dahil ano ginawa niya? Ay, naku. Siyempre, inarmalite niya ang buong Dabarkads. Kaya naman nakita isa-isa mo. niya, di ba? Sinimulan niya kay Senate President Tito Soto. Yes. Kina Bossing Vic at saka kay Joey De Leon at sa mga Dabarkads. Ngayon, humihingi po siya ng tawad. Ang sabi niya, malapit na ang Pasko, sana patawarin niyo na lang ako. Siyempre, hindi naman pakikinggan yung panghingi niya ng tawad dahil meron siyang Ibig sabihin nanay ganito. After siraan ni Anjo Iliana, itong Itbulaga, especially sabi niya, meron daw sindikato sa loob. Sabi pa nga ni Anjo Iliana, si Joey De Leon daw, hindi rin kasama sa sindikato, si Bossing Vic lang daw, si Tito Sen. Abay, maloko talaga, ano. Ibig mo sabihin na ni Christy, after siraan ni Anjo Iliana, itong Itbulaga at yung ibang host dyan, magpapasko na, patawarin na. Para bang ganito, Tito Sen, Bossing Vic, Itbulaga, tapos ko na naman kayong siraan. Baka pwedeng patawarin nyo na lang ako kasi magpapasko na. Maganda pala yung ganun, Anjo, maninira ka ng mga bandang October, November, ano? September, October, November, maninira ka para pagtungtong ng December 1, ay, ayos ko na. Nagkapasko na, baka pwede patawarin nyo na lang ako. Magki-Christmas na. Yan naman ang tinuturo ng mga pare doon sa mga simbahan nyo. Ganun pa na dapat, no?
Pag maninira, September, October, November. Pag December, ay patawad na. Sorry na. Tapos ko na eh. Nabi, na pero lahat po ng mga sinabi ko noon, hindi ko nababawiin. Yun. Diba? Yun, Totoo ang mga sinabi ko. Ngayon, nung malaman niya na talagang kasado na yung mga kasong isasampa laban sa kanya, sabi niya, daig niyo pa ang Diyos. Ang Diyos nga nagpapatawad. Kayo, nagtatago pa kayo ng galit. Ito lang naman ang masasabi ko. Yung mga una kong sinabi, ano lang daw yon? Ay, naku, Black lang yun, no? Hindi, at saka ano daw yon? Kumbaga sa paputok, reventador. Reventador. Sa Itbulaga, mag-isip kayong mabuti kasi hindi naman kayo lahat mabait na tao. Kaya kung ako ididiin nyo, ay mapipilitan na talaga ako magsalita. Yung mga pinaputok ko, labintador lang yon. Pag ako inipit nyo, ang papasabugin ko dito, sawa, bawang, napaputok, palakas. Reventador lang daw po yun. Ang mga pasasabugin daw niya pag hindi siya pinatawad ng Itbulaga at ng TVJ at ng Dabar Cats, ano daw ang pasasabugin niya? Nako, pasasabugin niya. Di siyempre yung, di ba? Sawa. May sawa, may ahas. Di ba? May sawa. Sawa yun. Sawa na lang. Oo, naku. May mas matindi pa sa Mas may sawa. Ano matindi yon? pa. Ano yon? Naku, di ba yung dati, di ba, mga Goodbye Philippines? Di ba? Ayun, malakas Ganyan. yun. Oo, Naku, pag malakas nag-goodbye yun. Philippines, Yun ang na to. aabutin niya. Oo, kasunod na to, goodbye career na. Ayun na, mismo. Actually, matagal na yung goodbye career. Susunod na lang yung goodbye Philippines. Eto na po, titilad-tila rin po namin ngayon kung ano yung mga nakakasang kaso na dapat harapin at harapin talaga ni Anjo Eliana. Cyber libel. Dahil ito po ay pinakawalan niya, inilatag niya sa kanyang Account. TikTok account. Okay. Slander. Sobra-sobra pong pagpapahiya ang ginawa niya sa mga Dabar Cats, lalo na kay Senate President Tito Soto. Defamation, ganun din naman yon. Paninirang puri. Sobrang paninirang puri. Pero, totoo kaya, yun narinig ko, na individual ang gagawin na pagkakaso sa kanya. Naku po. Pag individual, aatinan niya na sa lahat ng city, pupuntahan niya. Ayan na, eto na. Napakahirap yun. Senate President Tito Soto, Bossing Vic Soto, Joey De Leon, Jose Manalo, at saka si Merkin. Alan K. Individual daw po ang magaganap na pagsasampa ng kaso kay Anjo. Meron po tayo Grabe yun. O, kasama na rin yata sa inyo, Master Joey De Leon. O, hindi natin alam kung bakit din ha. Baka may tinapik siya kay Joey De Leon na na-miss natin yung video na sinabi ni Anjo Eliana against Joey De Leon. Hindi natin alam. Pero kung hiwalay na kaso ito, hiwalay ang kaso ni Bossing Vic, ni Tito Shen, ni Henyo Master Joey De Leon, Jose, Alan K, Itbulagang programa. Kung hiwalay yan, lalabas niyan. Parang nauugnay ho yan sa kanta nila. No? Yung kanta nila, yung mula apari hanggang hulo, doon ka atin ng demanda namin. Ano ba yan? Bakit? Grabe yung gagawin nyo kay Anjo Eliana. Demanda mula apari hanggang hulo. Tuloy natin. yung tinatawag na motion for consolidation. Pagsasama-samahin na lang. Yun po ay nagaganap lang kapag iisang kaso ay tinilad-tilad sa iba't ibang piskalya. Ganon. Ito iba-iba to eh. Iba-ibang sampa, kaya hindi pwede At saka pagsama-samahin. iba-iba yung bira na ginawa niya. Kay Senate President Tito Soto, kay Alan Kay, kina Bossing Vic, At saka yung kay Jose. Lalo. Iba-iba eh, di ba? Lola ni Dora. Isa pa din Lola yun. Tinidora. Oo, Yung tatlo. yung kaliserye kaya na nga, mga ano. Paano yan? Kung individual, alam naman natin yan, yung isa nga lang sobra-sobra na pong hirap sa oras. Ay, oo Napakahirap. naman. Isa lang yun ha. Napakahirap. Paano yung kung katulad yan 8 o'clock yung ano niya dito, tapos 8:30, ay anayo, ay sa panahon ngayon, traffic. Diba? Di tatakbo siya ng Mapipilitan ganun, talaga oo. siyang daluhan lahat. Pag hindi niya dinaluhan, ang kasunod niyan, warrant of arrest. Ay, Walang no. kalaban-laban. Naku, Diba? hirap mag-warrant to baris ha, magtatago ka. Ikaw yon. Oo, di ba? Hindi ka umuwi, di ba? Hindi ko umuwi, Hindi siya di ba? umuwi. Kasi daw, baka mamaya, masalubong daw niya yung mga pulis. Kasi ang sabi, di ba, kahit nasa pinto
nahintuan ka na Oo. nung court. Kapag hindi ka pa nakakapagpiyansa, pwede ka pa ring hulihin. Naku, yun ang pangamba ko noon. Kaya, di ba? Oo, nus ko. Ako yung naiiwan, di ba? Tawa ko ng tawa sa inyong dalawa, lalo na kay Wendell. Di ba? Eto nga po, tinatawa lang po namin ito, pero isang malaking problema na po ang pagdalo sa mga hearing na ganito. Paano gagawin ni Anjo Iliana? Ito ay tahasan niyang ginawa. Talagang hindi siya tumigil. Humingi na siya ng tawad, humingi siya ng pagpapakumbaba. Pero ano ginawa niya? Nagbanta pa. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang paninira. Meron pa nga siya sinabi na ni Christy, Wendell at Romel na humingi siya ng sorry. Parang ano yata, interview ni OGDS sa kanya ng part 2. Na humingi siya ng sorry, pero hindi niya binabawi yung mga sinabi niya. So, para saan yung sorry niya? Para wag lang siya i-demanda, patawarin lang siya. Pero yung mga sinabi niya, totoo. Di ba? At ang nakakatawa rito kay Anjo Iliana, kapag daw diniinan siya, hindi siya pinatawad, may pasasabugin daw siyang malabawang. So, ano ito? Namba-blackmail or ano to, nanakot? Ako, mga kabayan, lagi kong pinaulit-ulit na itong katanong ko, ano nangyari sa taong ito? Ano? Parang ibinaba niya na yung sarili niya, no? Parang dahil ba siya down ang buhay? Dahil ba siya wala ng mga project, wala ng career sa showbiz, kaya parang bigla na lang isang igla parang hindi na yung Anjo Iliana na respeto. Mataas ang tingin sa kanya dahil magaling na artista. Parang biglang nawala lahat yun, no? Parang napalitan ho ng ganitong klaseng naging pabayaho sa kanyang bunganga. Ako, mga kababayan, sa totoo lang, hangad ko na patawarin ho siya ng Itbulaga. Tito Vic and Joey at sino pa ba? Jose Manalo, Alan Kay, alam niyo mga kababayan, yung mga taong yan, ilang beses ko nakita, napakababait. Wala ka man lang humaramdam ang bigat. Di ba may gano'n, ano? Yung tao, kahit hindi mo kakilala, hindi ka niya kilala, wala naman siyang ginagawang masama. Wala ka rin ginagawang masama sa kanya. Pero pag nakita mo tong tao, yung aura, parang may bigat eh. Ewan ko lang kung naranasan nyo na yun. Parang may bigat. Wala namang ginagawa sa yung tao. Pero pag tinitignan mo, parang ang bigat ng aura niya. Parang may something. Parang may nararamdaman kang kakaiba sa kanya. Although wala namang ginagawa sa iyo. Inulit ko, wala namang ginagawa sa iyo masama. Pero itong mga taong ito, nakita ko, wala akong maramdamang bigat talaga. Pag nakita mo sila in person, para kang pumasok sa isang bahay na napakalinis, napakamaaliwalas, nakaka-relax, parang nakaka-chill silang kasama. Parang ganun. Ewan ito kay Anjo, pag nakita ko sa personal, ano maramdaman ko rito? Pag nakita ko ito sa personal, maisip ko, parang babagyo ah. Parang madilim yung parang dilim na kalangitan, parang may paparating na dilubyo. Ay, itong video ito, akala na ni Christy ito ha, sa Showbiz Now na, mga kababayan ha. Oo, tsaka meron din silang programa sa 1PH, ha? Monday to Friday, 1 PM to 2 PM. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.